Hi people, good day and welcome back to our YouTube channel. So ayan guys, ayan na po yung update sa ating mga sedum burrito at donkey's tail na propagation guys. Buhay na po talaga sila. Ayan, super ganda. Nandito ko guys sa labas. Yan, simula nung nilagay ko sila dito sa area na to guys, nagustuhan talaga nila kasi dito talaga sobra silang nakakatanggap ng bright light. So, hindi direct sun yung natatanggap nila bright light. Kasi, nasi-shade na po sila ng plastic sa taas. Tsaka yung natin dito sa taas, mga hanging planter din. So, ang natatanggap nila dito ay bright light talaga at sobrang alinsangan. Ayan. Kaya, yun pala guys, yung gusto ng ating sedum burrito at donkey's tail. So, ayan sila oh. Sobrang ganda guys tong mga nilagay natin dito, as in tumataba talaga sila. Ito nga guys, oh, 'di ba? Ito yung mother plant ng ating sedum burrito at donkey's tail. Ayan, so kinalbo ko sila, pero ngayon guys, ang tataba ng mga bagong babies niya. So yan po ay mga bagong usbong na sa kanila. Ayan. Oh, ang tataba. Grabe, pero alaga ko yan guys sa dilig kasi mabilis sila ditong matuyuan. So lagi ko silang ini-spray. So, ito din, kinuhanan ko yan ng pinropagate ulit natin. Kaya ganyan na lang siya. Pero, ang tataba guys ng mga bagong umusbong sa kanya na babies. Ayan o. Ayan, nandun yung natin, bagong na-propagate. So, yun yung dating nilagay ko sa white pot na matangkad. So, dahil yung pot na pinaglagyan ko sa kanya guys ay niripatan ko ng ating string of heart kasi nilagyan ko ng gapangan niya na heart din. So, nilipat ko na lang siya dun sa pot ng ating string of heart. So, pasok tayo guys. Ayan. Pasok tayo. Ganito itsura nito dito sa labas kasi may pumapasok na manok. Ayan. Ayan no. Andito guys yung ating propagation ng donkey's tail at burro's tail na panibago. Ayan, dito ko siya nilagay. Charan! Yan siya guys. So, di ko alam kung mayroon na siyang ugat, pero feeling ko wala pa guys. Pero dinidilig-dilig ko na yan. Spray lang. Ganon. Tapos ito, maganda na to guys. So, ginawa ko kanina, pinagkukuha ko yung mga leaves para ma-propagate siya ulit. Mapuno yung dito banda. Ayan, yung mga leaves ito sa ilalim yung kinuha ko. Ayan, so yan guys, yung mga hanging planter natin dito. And, magbibigay ako sa inyo ng update. Umulan kasi guys. Yan o. Umulan o. Basa yung ating mga purple delight dito sa labas. Ayan. So, bibigyan ko kayo guys ng update doon sa kinuha na natin na cuttings na Mendoza. Ayan, ito sila guys, oh. Ito. Charan! Ang dami niyang mga new na babies na lumabas. Ayan, ang dami. So, mapupuno pa rin yan guys, yung pot na yan. So, sa ngayon, pangit siya kasi kalbo, pero pag lumaki yung mga babies na yan guys, oh, napakarami as in. Pag lumaki yan siya, ano na yan guys, mapupuno na yan siya ulit. Ayan, so, yung natin, yung isang pot ito, kinuhanan ko rin to ng cuttings, mayroon na rin siyang mga babies, oh. Yan, yung mga may tubo na bago, yan yung mga pinagkuhanan ko ng cuttings. Kasi nidinagdag ko dun guys sa sa ginawa nating propagation na white pot. So, meron kasi tayong tatlong pot ng Mendoza na propagation. Ayan. So, ito guys yung update sa kanila. Ito na rin yung update sa ating Choco Moonstone. Ayan, ang taba niya guys. So, pwede na ulit to guys ikat kasi matangkad na siya. Ayan o. Ito pwede na siya ulit. Kaso lang, hinahayaan ko na lang kasi marami kasi guys dito mga babies. So, galing sa lipropa natin. So, lumalaki na sila. At alaga ako to guys sa dilig. Spray lang yung ginagawa ko dito. Kaya mataba sila. Ayan. So, ayan yung ating Choco Moonstone na taba ching-ching. Ayan o. So, meron tayo nabuhay dyan na purple delight. Lipropa yan guys. Dito naman guys, ito na yung natin Mendoza natin na may marinade. So, yung marinade po dito guys ay yan,
mga lipropa yan guys. So, ayan. Kikilala naman natin guys si Marinee. Kasi si Marinee, yung leaves niya ay maliliit. So, yung Mendozae natin ay matataba. Ayan o. Pabilog yung yung leaves ng ating Mendozae. So, siya, maliit. Ayan o, Marinee. So, ayan siya. Tapos ito guys, gusto ko tong kuhanin yung baby niya. Ayan, dalawa. Si Horizon, gumanda na siya Free lang ata to sa akin before guys. Nakalimutan ko na kung sino nakabigay sa akin ito na seller. Basta naalala ko free to sa akin. And nagkasakit talaga to guys. Na fungus to. Ayan, so lagi ko siyang dinidiligan. Inisprayhan ko siya guys ng fungicide. So yun, ayan na siya ngayon. Naka-recover na. Tapos nagkaroon na siya ng dalawang baby. Ayan, dalawang baby. So, lumalaki na siya. Tapos, ito yung isa natin na, Choco Moonstone, Charan. Ito yung guys, yung tawag dyan, variegated natin na Choco Moonstone. Tanggalin ko yung isang leaf sa ilalim para ma-propagate. Ayan. Tanggalin na natin. Para maparami natin guys. So, ganyan guys yung ginagawa ko sa kanila para maparami ko. So, kung mapapansin nyo, may mga leaves dyan na mga ganyan, no? Kasi tinatanggal ko siya para tumubo. So, yung mga una ko guys na pinropagate sa leaves, ito sila, malalaki na. Ayan, mga leaves yan guys. So, kaya napaparami ko yung aking Choco Moonstone. So, maliit lang talaga yan guys dati. At konti lang talaga yung Choco Moonstone ko. Dahil nga mahal yung Choco Moonstone na cluster guys, naisipan ko na lang na bumili nun dati ng ng isa lang na stem, tag 50 pesos ata yun. Tapos pinarami ko siya. Tapos mayroon pa ako yung dati guys na nabili dati pa talaga nung nasisimula pa lang ako mag-succulent. So napalago ko na yun dati, naparami ko, nakaka-propagate ko. Kaso lang nasira yun guys ng ulan. So may natira pa nun sa akin, yun yung pinarami ko din ng pinarami. So, meron na ako nito guys, 3 pot. So, ito yun siya. Yan, ito. Tapos, ito. Ayan, tapos ito. Ayan, Ito sila. May Mendozae dun sa dulo. Yan, may mga lipropa din ako dyan guys. Tapos, itong pot na to guys, di ko alam kung bakit nagaganyan yung mga leaves ng ating Choco Moonstone guys. Kasi, parang siyang nagba-variegate. Ayan, Ayan. Nagkakaroon ng mga white-white yung dulo niya. So, pag ganyan, kailangan nila guys ng dilig. Kasi gusto din nito guys yung nadidiligan siya palagi. Kasi madali siyang matuyuan. Kasi nga arisal yung gamit natin. Ayan. So, dito banda, ito, diba, nagtitrail na to nakaraan. Kinuha ko naman siya na pinropagate ko. So, nandun sa kabila yung natin. Gusto ko naman guys paramihin ito ulit. Kasi, na to akala ko mamamatay na to sa akin guys. So, madami na ako na-propagate nito. Kaso lang, hinayaan ko siya sa ROS. And then, ang nangyari guys ay, namatay yung iba. So, ayan. Ang ganda ng color niya nito guys. So, variegated na trailing jade. So, ganyan ang color niya. Ayan So, ito yung natira sa akin. So, nagtitrail na yung nito. Nilagay ko dun sa isa kong arrangement. Nandun guys sa dulo. Ayan. So, yan guys yung mga hanging planter natin dito. Ayan, ito. Propagation ko din guys. Pinatong ko lang jam. Ito yung guys, string of tears na nilagay ko dun sa prosperity pot natin. So, sobrang haba na niya. Ginawa ko, kinat ko siya. At dito ko nilagay. Ayan Ito guys yung pot to ni string of tears. Kaso lang, yung variegated string of tears natin guys, napabayaan ko talaga siya. So, ang nangyayari sa kanya, guys, ay natuyuan siya ng sobra. Tapos, ayan, konti na lang yung natira. Ayan na lang, Ayan, tapos nawala na rin yung pagka-variegation niya. So, hinayaan ko na lang, guys. At least meron pang natira, diba? Ito, propagation ko na lang din to, guys, ng string of tears. Ayan. Yung mother plant ko, guys, ng string of tears, namatay nung kakaulan. Nasobrahan siya sa ulan. So, namatay siya. So, yan. Buti na lang meron tayong mga propagation. Kaya hindi pa rin nawala sa ating garden. Ang nawala lang sa akin guys dito na nagtitrail ay si Ruby Necklace. Yan. Kasi, yun talaga. As in, napabayaan ko na siya. Tuluyan na siya guys.
Ayan. So, ayan guys. So, basa dito. Yan, hinarvest ko na yung pechay dyan guys. So, yan. So, meron pa tayo dun dito banda sa gilid. So, maliliit na siya talaga. So, kailangan ko nang linisan yan kasi may mga uod. Ayan. So, dito ko nilagay pala guys yung ano natin. Malaking hybrid lovely rose. Ayan. Ayan siya guys. So, ayan. So, dito ko siya nilagay. Yan, umulan. Kaya may mga water yung rosette nila. Tapos, nilabas ko na dito sa ROS yung headpot natin ng Aron P. Ayan. Yan guys yung ating Aron P. So ito yung kinatan ko before. So ayan, malaki na yung mga babies niya. Yan o, lumaki na din yung mga babies niya. So ayan, 2 pots yan guys. Pinagdalawa ko sila. So nabili ko yan before kay ma'am, Crisel. So binigyan din ako ni ma'am ng free. So yun yung binigay sa akin ni ma'am na free. Kaya naman pinagdalawang pot ko. Kasi malago din naman siya guys. So ayan na. Napalago na natin. Tas yung mga nakuha natin na propagation dyan guys ay nandito. Ito, lumalago na rin siya guys. So, yung mga bagong baby dito guys. Yan, lumalago na rin siya. Tanggalin ko na to. Yan siya. So, yan yung propagation na nakuha ko doon. So, ang tataba nila at matangkad na. Yan naman, naisipan kong ikat para maparami ko siya ulit. So, ito, dadamihan siya guys ulit kapag lumaki na yung mga new babies na tumubo sa kanya. So, ito na yung naputol natin sa kanya guys. Yan, na-propagate ko to nung February 23. Ayan, so, ayan siya. Naglagay ako ng date para maalala ko. Kasi lagi kong nakakalimutan. Yan, kasamahan niya yung mga ganyan natin. Si Ghosty. So, si Ghosty ko na inuod. Ayan, may nakuha ko ditong uod, guys. Ayan, oh. Tingnan nyo, kinainan na siya. Yung meron ditong stem na kinain talaga. Ayan, ito ata yun, oh. Buti na lang, guys, nahanap ko yung uod. Ayan siya. So, ayan sila. Yun yung, yung string of bark natin na non-variegated na nilagay sa pot na yan. So, hindi pa gaanong humahaba yung panibagong niya. So, hindi ko pa siya napupuno. Kaya hindi nyo pa ma-appreciate guys kasi hindi bandang tingnan. Ayan, namumulaklak na yung ating medusas hair. Ayan siya guys. Yan. So, yan yung medusas natin na mga natira na yung iba kasi guys sa stem rat dahil sa sobrang tubig. Yan, kasi na nilagay ko sila sa ROS before na sobrang sa tubig. So, pinagsama-sama ko na lang sila sa pot na yan. Na malaki, yan, tapos hinayaan ko na dyan. Hindi ko na nilabas sa ROS. So, yan guys, yung mga succulents natin na nandito. So, yung ating mga ghosty, ayan guys, hindi pa nakaka-recover. So, nagsisimula pa lang mag-grow yung mga new babies niya. Ayan o. Dami, diba? Ayan, yan, mga propagation ko na lang yan. Si, red ives, may crested, may non-crested. Ayan, so yan sila guys. Yan yung ating mga madiba, lumalaki na din. Ayan, so soon, kapag talagang sobrang laki na nila guys, ililipat ko na sila sa single pot. Kasi ito na sila guys, so nagbungguan na sila. Ayan, ito pwede pa. Hayaan ko muna. Ito inuud to guys, ayan Inuud to. So, ito, dati itong malaki tapos na sunburn. Ayan, kaya panibagong rosette yung tumubo sa kanya. Nagkaroon siya ng baby. Ayan na siya. So, yung dating mga leaves niya, tinanggal ko na. Ayan. Tapos ito, ayan lumalaki na rin to guys. So, yan guys. Ito nga yung pinwheel natin guys na propagation. Ayan, tingnan nyo naman sobrang ganda na. Ayan, maliliit pa yan before. Ito lumalaki na din. 3 heads siya. Ayan, lumalaki na yan. Ang ID nito ay Pinwheel Revolution. Ayan. So, ito, yung natin, last na naipropagate. Ayan siya, maliliit pa. So, magiging ganto din yan guys. Ayan, alagaan lang sa dilig kasi kapag nasusobrahan sa tuyo, natutuyo din sila guys, namamatay. Tapos pala guys, yung ating super balm, pinasok ko dito. Tapos ginawa ko, pinagtatanggalan ko ng leaves para malinis naman siyang tingnan. Kasi sobrang tangkad na niya guys. Tapos, punong-puno pa ng leaves yung baba.
eh maraming mga nabuhay, mga lipropa sa ilalim. Kaya naman, ginawa ko, nilinis ko, tinanggal ko yung mga leaves dyan. Ayan siya. Para yung mga new baby dito, makalabas siya ng maayos. Ayan o. Ayan. Ayan guys. So, pinasok ko na sila dito kasi napapangitan ako sa kanila guys. Nandun sila sa labas na nakakatanggap sila ng direct sun tapos nauulanan sila. Nag-orange na guys yung ganito nila ha. Ayan. Kaya naman, pinasok ko na lang sila ulit dito sa loob. And, sa tingin ko guys, tama yung ginawa ko kasi nagpipink na ulit yung rosette nila. Hindi na nag-orange. Yan, kasi dito, hindi sila masusobrahan sa init. Filtered yung matatanggap nila dito na sunlight kasi, mayroon tayong UV plastic sa taas. So, nasi-shade na rin sila ng UV plastic. So, ito din yung isa guys. So, nilinisan ko din yan. Ayan, sobrang laki nito. Ayan, nagbibend na yan guys sa likod. Tapos, may baby na yan, oh. Ayan, so, yan siya guys. Tapos, dami niyang, dito, lumalaki na sa lipropa natin. Ayan. So, ayan, napakarami. Ayan, yung problema nito kapag may natatanggal na guys, na leaves, yan, minsan may nagmamashi minsan. Kapag kinuha mo na sa sagi, ayan natanggal ko na naman yun dito. Ay, ito na siya. Yan, natanggal. Dito ko na lang sa kabila. Kasi dito, sobrang puno na talaga guys. So, mga lipropa yan guys. So, lumaki na sila. Yan, dito pa marami pa oh. Tapos may baby pa na mga tumutubo dun sa ilalim. So, hinayaan ko na lang. Gusto ko nga sana yan guys, iripat. Kaso lang, hindi ko na ginalaw kasi ang daming ang baby sa ilalim. Ayan, so, yan lang guys, yung mabibigay ko sa inyong update. So, itong yung Boros tail natin dito or burrito ay ayan, nilipat ko siya dito at gusto ko siyang ikat sana kaso lang nanghihinayang ako guys. So, sabi ko sa kana lang pag nagbago yung isip ko. Kasi 'di ba ito nabili natin to kay Ma'am kay Ma'am Herlets before. So, ganito siya kahaba. Tapos, nasira yung rosette niya. Humaba siya, pero nasira yung rosette niya dito sa taas. Ay, sa pinakadulo. So, nagkaroon siya ng mga branches. Ayan, oh. So, nangihinayang ako na i-cut siya. Kasi kapag kinat ko siya, mawawala na yung trailing niya. Tapos, yung mga bagong baby na tumubo, ayan na guys, lumaki na. Ang bilis niyang lumaki. Ayan. So, dito din, ito na yung itsura ng ating monstrous ma, diba guys, oh. Lumabas na talaga yung drops niya. Ayan, so, nainitan to dito guys, simula umaga hanggang hapon. Ayan, pinareho ko na siya guys dito. Ito talaga mga carangulated to dati, pero tingnan nyo naman guys, wala na talaga. Ayan, lumaki siya, pero hindi siya nagkaroon na ng carangulated. Wala na, as in wala na, ayan oh. Pero mga stress sila guys, so ang gaganda ng kulay nila. Yan, kaso lang, wala na talaga yung carangulated nila. Ayan. So, eto, nilagay ko to dito para baka sakaling magkaroon din siya ng drops kagaya nung pinakauna natin na nabili kay Ma'am Jen na this one, nagkaroon siya ng drops. Ayan siya. Ayan. Pero sa mga susunod niya na leaves, di ko alam guys kung magkakaroon siya. Makikita ko yan kapag lumaki. So, tingnan natin. Ayan. Sana, tuloy-tuloy yung init at hindi na palaging kumulimlim. Palagi kasi guys makulimlim dito ngayon, tas umuulan-ulan. Kaya medyo yung mga carangulated succulents natin ay hindi makatanggap ng enough sunlight kasi nga palaging makulimlim. Yan. Pero tama lang din guys na umuulan kasi sobrang tuyo na talaga ng lupa. So, yung nasa ROS natin ng mga halaman, lalo na yung mga ornamentals na kailangan talagang diligin, ang hirap, kailangan talaga hahakutan ko sila ng tubig. Araw-araw pa naman yun, kaya nahirapan din ako. So, mas maganda na rin ng umulan. Para hindi na ako mahirapan sa pagdilig, diba? So, napakarami pa naman nilang kailangan diligin, lalo na yung mga orchids. So, that's all for today's video, guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone. Bye-bye!